pag-introduction. Sa ating po mga newly installed officers ng ating Valley 12 Homeowners Association, sa pagula po ng ating po kaibigan, Press Search Button, palakpakan po natin. Our former President and now Vice President of our association, Colonel Cano. Sa lahat po ng ating mga Board of Directors, palakpakan po natin ating mga Board of Directors, our colleague in public service, ang aking matandang kapatid. Kitang-kita naman sa itsura kung sino kuya ang nakakabata. Our representative, Congressman Eric Olivares, Councilor Pablo Olivares, Councilor Shani Olivares Bernardo, and of course, our very hardworking Barangay Captain, Kapitan Noel Ablos. At siya rin po yung ating tulong na lahat ng kapitan, all over 16 barangay. Palakpakan po natin po siya. Nandito rin po ang ating Kagawad Jerry, palakpakan po natin. Ang kanyang bahay, si Yoli. And of course, si Cindy, palakpakan po natin si Cindy. Nandito rin po yung ating po in charge ng ating po ihaw, yung ating po external homeowners affairs office ng ating city, si Miss Best Million. Palakpakan po natin po siya. Sa lahat po ng ating mga Federation, Karating ng Homeowners Association dito po sa Barangay San Isidro. Palakpakan po natin ang bawat isa nila. And lahat po ng ating homeowners ng ating Valley 12, palakpakan po natin ang ating homeowners ng Valley 12. Sa ating mga bisita, ladies and gentlemen, isang pagpugay at pagbati po mula sa inyong kabalikod na isang maganda at isang makadiyos na hapon po sa ating lahat. Pagkain po natin, palakpakan po natin ang ating mga members. Good afternoon, good afternoon. Ngayon pong hapon na ito, tayo po magkakasama nagkakatipon-tipon for a very special day. Ano po yun? Ito po yung ating induction at yung ating oath-taking ng ating mga new set of officers ng ating po Valley 12. Alam niyo po, sa lahat po ng mga homeowners officer, kami po ay sumasaludo. Bakit? Kasi kung ating mga homeowners, sa pinakatiwalaan po ng ating homeowners, they're not receiving any compensation. Sila po ay mga voluntary na talagang po nagsisikap para maging maganda at maayos ito pong ating lugar. At most of the time, dukot pa sa bulsa para lang po may bigay yung tamang servisyo sa ating pong asosasyon. Palakpakan po natin ang ating pong homeowners directors dito po sa Valley 12. Kaya po, naganda po yung ating pong tuloy-tuloy na kapulay. Yung ating pong relationship, yung pong ating relationship between the city, Congress, sa national, sa barangay. Yung collaboration po natin, tuloy-tuloy po, para po yung mga project po natin ay magkaroon po ng katuparan. And I would like to congratulate yung pong initiative ng ating pong association po ninyo, yung ating landmark. Legacy landmark po natin. Kita po natin very welcoming at very identified na po yung ating association. At makikita po natin yung lumalabas sa fountain po doon, distilled water pa yun. Distilled water na namin na each and everyone po natin. Sabi ko kanina na nag-uusap kami ni Serge, Colonel Monton, no one is perfect. Ang city government natin, ang barangay, ang ating national, pero kapag may pagkukulang, may nagpupuno, di ba? Yan po yung the real essence. Dito po ngayong araw na ito, yung tunay na collaboration at relationship ng association, ng barangay, ng ating national, at ang ating city government. At rest assured, nandito po tayo to support sa mga project, lahat po ng ating gagawin, dito po sa ating pong syudad, at dito po sa Valley 12, at dito po sa Barangay San Isidro. At anytime po, magkakaroon na po ng blessing ng ating pong bagong barangay hall, ang ating pong Barangay San Isidro. At makikita po natin ito, na hindi lang po siya office ng barangay hall, kundi lahat ng services ang doon po siya. Yung pong ating health center, andun yung ating health center, magkakaroon po tayo ng animal bite center po doon, at lahat po ng mga services concentrated na po doon sa lugar na yun para maidiligan po natin sa lahat po ng ating HOAS all over Barangay San Isidro. Kasi Barangay San Isidro, ito po yung isa sa pinakamalaking barangay all over the city of Paranaque. More than 100
100,000 population dito po sa ating lugar po dito. At ang dami po ating ROAS, association, all over barangay San. Kailangan lang yung tuloy na pag-uusap, collaboration, para tuloy-tuloy po yung ating services. Ano po yung dapat pinag-uusapan lagi? Unang-una, yung paghahakot ng basura, yung waste management po natin. Ngayon, makikita po natin regularly po yung ating paghahakot ng basura at ang ginagamit na cells ngayon, hindi na po yung mga open dump truck. Lahat po natin po ginagamit, lahat po ngayon ay panay compactor truck na yun at merong specific date, araw, ang bihin po sa inyong kayo po yan at yung hindi pa kumakukunan, meron pa po addition ng barangay po natin to support yung ating waste management po natin. But definitely, ang direction po natin, Presidente, research, yung po talaga segregation. Yung talaga po segregation ng direction po natin para sabi nga nila, may pera sa basura. Para may ayos po natin po yun. Hindi lang din po yun, pati po yung ating peace and order po natin, tuloy-tuloy po yung ating collaboration. Ngayon po, meron na po tayo makikita 700 na pulis. Pero yung 700 na pulis po natin is not enough to close 1 million population po in the city of Parañaque. So ano po kailangan po natin? Yung po multipliers. Yan po yung ating barangay at maganda dito sa Valley 12 ay sarili pa ho ngayong gwardiya yung ating security po natin. Palakpakan po natin po siya. Ganoon po yung collaboration po natin pagdating po sa ating po mga paglilinis ng ating creek, paglilinis po ng ating mga drainage po natin, tuloy-tuloy po yan. At meron po tayong sewer, jet sewer, para na-schedule po yan all over barangay po natin para may ayos po yung ating mga drainage. May schedule din po tayo. May schedule din po tayo. Nagsabit din po ang ating barangay in coordination sa inyo yung ating mga overlays asphalt po natin. Para yung mga dilapidated po natin kasada, i-schedule po ng engineering po natin po yan para po sa ating overlay asphalting kasama po yung mga ibang karate po nating association all over barangay sa City. Pinipilit po natin, talaga inaayos po natin yung ating traffic po talaga. Pero makikita po natin, we're managing. Andiyan po yung mga traffic enforcer po natin, kompleto po lahat yung ating traffic enforcer po natin. Pinatutupad natin yung ating color coding po natin, yung ating number coding po natin. Pero talaga po ating po minamanage po ang traffic, lalo na yung Dr. A. Santos po natin. At may maganda po akong balita sa inyo na come March next month hanggang April, bubuksan na po natin yung bagong kalsada. Ano po ito? Ito po yung Cavitex C5 link. Yung Cavitex C5 link that would connect yung ating Cavitex. Bukas na po tayo doon sa may El Seday. Doon sa may El Seday po natin, meron po tayo sa El Seday po yung interchange. Dadiretso na po tayo going to Merville. Going to Merville po noon at kabila na po ng SLEX papunta po ng ating Taguig on the other side. Ano po ibig sabihin mo niya? Kapag natapos po yan, mababawasan po yung ating sasakyan dito sa Dr. A. Santos, ay na-divert po natin lahat po ng ating sasakyan. Yung iba po doon, hindi na gagamit ng EDSA, yung C5 na po ang gagamitin going on the north side of Metro Manila. At bubuksan po natin po yan by March, hanggang April, itong ating Capitex C5 link. At maganda po ngayon, malaking tulong po yung ating LRT. Di ba? Yung LRT po, ang dami na po nakikinabang po sa LRT. Andun po ako kanina umaga sa LRT po doon, tinignan po namin yung intermodal po doon. May intermodal na po tayo po doon, at maganda yung ating LRT, may 5 station po tayo within Parañaque. Yung station po natin, mainly, doon po sa Redemptor's Church, sa tapat ng Paklangan Church. Second, along Nia Road. Yung third station po natin, at doon po sa PDEX, yung ating Parañaque Terminal Exchange, yung po yung pinakamalaking terminal sa buong Metro Manila. Yung pang-apat po along Ninoy, Aquino Avenue sa Santo Niño. At yung limang po natin, dito po sa Dr. A. Santos na malapit lang po sa Barangay San Isidro. So malaking tulong po itong ating LRT ito. At rest assured, tuloy-tuloy po yung ating magiging development and progress in coordination po sa lahat po ng ating OWA. Ang kailangan lang, magtutulungan po tayo. At binanggit ko nga po kanina, no one is perfect. Kung ano may magkumulang, may magpupuno para po maging maayos at maganda ang ating lungsod ng Parañaque. Lalong-lalo na po ang Barangay San Isidro. Sa muli po, congratulations po sa ating pamunuan. And rest assured, we're here to support 100% ang ating association dito sa Valley 12 at sa buong Barangay San Isidro. A pleasant afternoon po.
Thank you so much, Mayor Eric. Magandang hapon po sa ating mga bisita, si Colonel Cano. Ang pabalik-balik na po, si Press Search, at ang ating butihing Mayor Kuya Edwin De Leon Olivares, ang ating Congressman Eric De Leon Olivares, sa ating Consel Paulo Olivares, Consel Shanil Olivares, kasama ko sa Barangay Council, si Kagawa Jerry Aragon, at si De La Cruz na po. Alito din ang mga presidente natin, si Kuya Boy Galura, si Kuya Lucy, Ate Lucy Ong, si Ate Jenny, at ang ating mga opisyalis. Alam nyo, 6 years ago, nung ako po'y naging barangay captain, wala pang may bubuk dito. We started from nothing. Napakainit. Dito pa nga ako ng fire prevention man kasi wala bubuk eh. So nakita naman yung turnaround. Nagkaroon tayo ng isang gymnasium sa tulong ni Kuya Edwin. Dumating si Kuya Eric, ginawa yung isang gymnasium. Dumating si Kuya Pao, pininturahan, inayos po yung board, at ginawa pa yung multipurpose na napakaganda na. Ano po ibig sabihin niya? Sabi nga ni Kuya Edwin, ang resibo, sinusulat. Pero yung ginagawa, nakikita. Palakpakan natin si Kuya Edwin. Kasi hindi po lahat ng lugar sa Metro Manila maswerte. Pero nakikita nyo, sa ibang lugar may 3 gymnasium, 2 gymnasium, may multipurpose, may 3-story building. Ano po ibig sabihin nun? Na ibabalik po naibabalik ng national government at na city government ang ibinibigay din po nyo sa gobyerno. At napaka nakakatuwa po ito, hindi na po kayo magre-reklamo. Dahil nandiyan na po lahat. Ibinigay na ni Kuya Edwin at ni Kuya Eric at ang ating mga konsihal ang senior citizens na allowance sa estudyante. Ngayon, ang estudyante po, magkakaroon na ng libreng sapatos at uniforme. Ang PWD, pwede na rin manood ng sine. So, hindi ko na ma-reach out. Sabi nga po ng iba, bakit sa Paranaque ganito? Kasi po, nagtutulungan tayo. Yun po yung importante. Hindi po basta natin tinitingnan kung sino yung taong lumalapit, bagkos tinitingnan natin ano yung magagawa. Isa sa nakakita sa inyo niya na napakatagal na sa Valley 12, siguro pwede nang patayuan natin siya ng isang poste, si Ma'am Darwan. Nakita na po niya kung anong meron sa Valley 12. Sa totoo lang, marami ng away kung dinaanan niya dito. Kaya palakpakan din po natin si Ma'am Darwan. Pero hindi po siya tumatanda, kahit marami siyang away. Nagiging proactive pa, di ba? So ako naman po talagang puso ang pagpapasalamat ko sa pamilya Olivares. Kasi kung wala po sila, kahit anong i-request po natin, anong hingin natin, at hindi natin makikita na wala tayong pagtutulungan, wala pong mangyayari. Ang inihiling lang po natin sa inyo para makatulong naman po tayo sa iba. Alagaan, ingatan po natin kung ano nakuha natin sa LGU. Kasi kung pababayaan natin, gobyerno na naman ang gagawa, hindi natin matutulungan ng iba. Kaya po, expand natin. Ako po yung masayang-masaya. Siguro kaya nakaipon si Sirs, ang Valley 12, Homeowner Association, kasi sa daming event na nangyayari dito. At marami po kayo nagagawa. Sabi ko nga po, ulitin ko, wala po magmamahal sa sariling lugar natin, kundi tayo. Wala naman magiging concern, kundi tayo din po. Sino po ang magdapat pagtulungan? Di ba tayo lang din? So ulitin ko po sa inyo, congratulations, keep up the good job. Ay, congrats sa homeowners of Valley 12 kasi hindi dadaanan nyo extraordinary. Kaya kung again, sa Valley 12, maging matapang tayo, lumaban tayo dahil nakikita natin anong meron sa Valley 12. Again, maraming salamat. Congratulations na rin ulit. Elected Officer and Chairman Cano, congratulations. Thank you, Captain Noel Haplos. Siyempre po, hindi natin palalagpasin ang pagkakataon ito na marinigin po natin ang very energetic Congressman Eric Olivares. Maraming salamat. Hello! Hi! Sa ating maganda at mga gwapong homeowners, residents dito po sa Valley 12, sa panguna po ng ating bagong presidente. Hindi na po siya bago dahil matagal na rin po siya naging president at ngayon bumalik bilang presidente. Pinakagwapo niyo po presidente, si Kuya Serge Monton. Salamat po natin.
Equally handsome ang ating outgoing president na si Colonel Rudolph Cano. Palamuhan po natin. At sa lahat po ng mga elected officers. At siyempre, kasama po natin sa lingkod bayan, nandiyan po ang ating Kapitan Noel Aplos. Palamuhan po natin. Ang aming kuya, nakababatang kapatid ko po yan, idol ko po yan, na mga galing Mayor, Kuya Edwin Olivares, Konsel Shanin, Konsel Pao, palamuhan po natin. Kasama po ang ating mga kagawad Jerry de la Cruz, kagawad Steve de la Cruz, kagawad Budoy de la Cruz, at magiging kagawad Yodi Aragon. Palamuhan po natin sila. Una-una, gusto ko po congratulate ang ating outgoing officers sa pamumuno po ni Kuya Rudolph for a job well done. Palamuhan po natin ang kanilang mga accomplishments, programs, kita naman po natin, lalong gumaganda po ang Valley 12 na may maintain po ang mga facilities at lalo pang na-improve. At ngayon, bumabalik muli si Kuya Serge. Sana po ang ating apela ay supportahan po muli natin ang pamumuno ng ating incoming president o officers. Pwede po ba yun? Yeah. So, palapan po natin si Kuya Serge. Kasi kung walang suporta sa ating homeowners, hindi nila magagawa ang mga programa at proyekto dito po sa Valley 12. Malaki na po ang in-improve ng ating subdivision dito ba? Maayos po ang new gymnasiums, maayos ang multipurpose hall, napakaganda ng fasad po ninyo, malinis, green, at tahimik po ang ating subdivision. Dahil nagtutulungan po ang homeowners, officers, tulad ng sinabi ni Kuya, lahat po ang nagtutulungan ang ating national government, ang ating city, ang ating barangay, at ang homeowners. Kasi pag lahat nagtutulungan, ang panalo po ang taong bayan. So, palakpan naman po natin. Magbabangkit lang po ako ng programa sa ating district office na pwede niyo pong ma-avail. Ang una-una, yung IX program. Assistance to individuals in crisis situation. Kung meron pong financial medical assistance na kailangan, pumunta lang po sa ating opisina para makapag-avail ng medical financial assistance. Sa po ang ating opisina, yung dati pong office ni Kuya nung siya po yung congressman pa, sa second floor sa City Hall. Bukas po yan dito Friday, 8 till 5 in the afternoon. Pangalawa, yung pong ma-i-fifth ng DOH. Ano po yun? Yung pong referral letter o guarantee letter na binibigay po natin sa ating mga constituents na meron pong utang sa mga public or private hospital. Tayo po yung nagpondo sa iba't ibang mga hospital para kung may utang po kayo, pumunta po sa aming opisina, isubmit po ang medical abstract, pwede po magbigay ng referral letter at yun po yung gagamit, imaminus po sa utang po na ninyo sa hospital bill, ma-public o ma-private. So, palakpan din po natin yan. And speaking of hospital, i-add ko na lang po sa information na binigay ni Kuya, yung ating pangatlong hospital. Malapit na po matapos, na-inspect po lamang po ng ating Kuya, ng ating mga konsihan, yung maglingkod, ang 7-story building, Women and Children Hospital. Ito po yung extension ng hospital ng Parañaque 1. Ito po yung located sa La Huerta, Barangay La Huerta, kaharap po ng St. Paul College, Parañaque. Malapit na po ito matapos dahil sabi po ng mga doktor, 70% ng ating mga pasyente sa OSPAR 1 at OSPAR 2 ay mga babae. Sila po ang mga patients natin. Mga babae, mga buntis. Dahil masisipag po ang inyong mga asawa gumawa ng mga bata, kaya marami pong buntis sa lungsod ng Parañaque. So, magkakaroon po ng additional operating room, delivery room, yung pong ICU, neonatal intensive care unit, maternal ward, at pediatric ward. So, ito po yung additional beds para sa ating mga nangangailangan ng medical assistance. Yan po yung sa pagtutulungan ng ating Kuya Mayor Edwin Olivares at ng Sangguniang Panglunsod. By June, matatapos na po ito. Mag-a-add na rin po ako pang-addition sa information ng sinabi ni Kuya. Magkatapos po ng anak natin mag-senior high school, meron po tayong 2 libreng kolehiyo sa ating lungsod. Wala pong babayaran tuition fee, miscellaneous, and other fees.
fully subsidized by the city government of Parañaque. Isang local college, dyan po sa barangay San Dionisio, malapit po sa Costa, kung nakikita niyo po yun, dalawang 5-story building na pakaganda. At mga bachelor's degree ang in-offer doon at mahigit 4,000 na po estudyante ang nag-aaral ng libre. Walang pong binabayaran kahit piso. Ang kailangan lang ang grado ay mataas. No grade lower than 80 with a general average of 83%. Hindi pa ka second honor yung requirement. At siyempre pumasa sa entrance examination. So at ang magandang balita, malapit na rin po matapos by March, ngayong March. Bubuksan na po ang kauna-unahan na po Parañaque 4,000 seating capacity, wooden flooring, air-conditioned City Coliseum. So palapang po natin. First, mas maganda pa kaysa sa Cuneta Astrodome. In fact, ka-inspect lang po ng ating kuya at napakaganda po ng facilities. So pag meron pong malaking event, ang Valley 12, pwede pong magpa-reserve sa City Coliseum. Kaya po buong residente ng Valley 12 i-accommodate sa Parañaque City Coliseum. At may air condition po yan. Hindi po kayo pagpapawisan. So, kalaman naman po namin yan. At sa loob po ng Parañaque City College, by June, matatapos na po ang 5-story building, Test and Training Assessment Center. Yung ating mga out-of-school youth, o kaya si mami, si daddy, na gusto mag-aral ng non-formal education para maging NC2, NC1, NC3 certified ng TESDA, katulad ng baking, culinary, electrical, carpentry, plumbing, at iba pa. Pwede po mag-aaral doon libre, fully subsidized by the city government of Parañaque. Palakpan naman po natin. At ang pangalawang libreng universidad po natin ay nandyan din po sa District 1, sa Barangay Santo Niño, malapit po sa Duty Free along Ninoy Avenue, bababa lang ng Colonel E. De Leon Street, ang Polytechnic University of the Philippines, Parañaque Campus. Ito po ay fully subsidized by the city government of Parañaque. In fact, nung Congressman si Kuya, naipasa niya po isang Republic Act kung saan hindi lang po pagiging subsidized ng city ang PUP Parañaque, yung Republic Act na ito na pinirmahan ni President Marcos, pati ang national government ay magsasubsidize na rin sa PUP Parañaque dahil hindi na po siya satellite, kundi regular campus ng PUP main campus sa Manila. So ibig sabihin, more budget, more buildings, school buildings, more classrooms, more students ang i-offer at more courses to be offered sa PUP Parañaque. So palapan na po natin. So sa pagtatapos, muli, nandito po ang ating city, national government, ang barangay, palagi naman pong sumusuporta sa mga programs and projects ng Valley 12, lalo na sa inyong gwapong presidente na si Kuya Serge Montong. Buhay po ang Valley 12. Maraming salamat po, ma'am. Isa po mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga opisyalis po natin na nagwagi sa eleksyon at patuloy pong tumutulong sa ating mga kababayan dito po sa Casa 12. Magandang hapon po. Siyempre po, pagbibigay po at respeto po sa ating iniidolo ng public servant, ang ating masipag at magiting na Mayor Kuya Edwin Olivares. Of course, nandito rin ang ating magiting at masipag na First District Representative, Congressman Eric Olivares. Aking kasamahan po sa ating City Council ang ating masipag na City Councilor po, Kuya Paolo Olivares. Kasama din po natin ang ating League President at masipag po na Barangay Captain, Honorable Kapitan Noel Haplos. At syempre po ang ating mga barangay officials, ang ating mga barangay kagawad po sa Barangay San Isidro, sa lahat po ng ating mga presidente sa iba't ibang lugar ng ating barangay, at sa lahat po ng mga ating public officials at mga kawalan ng gobyerno, isang pagbati po ng isang makadiyos na hapon po sa inyo. Siyempre po, nandito po
si Konsehala Shanine Olivares para po bumate ng isang malaking congratulations sa lahat po ng mga nagwagi. Asahan po ninyo na bilang Accreditations Committee Chairman ng ating City Council, kami po ay tumutulong para po ma-accredit at ma-certify po isang civil society organizations ang ating mga homeowners associations. Sana po ang ating HASAB 12 ay sumali po bilang isang accredited civil society organization para po mapalaganap po natin yung tinatawag po natin participatory governance. Dahil kapag tayo po ay accredited na isang CSO sa ating local government unit, ay magkakaroon po tayo ng marami pa po collaborations with our local government units. At nakita naman po natin kung gaano po kaganda at kaunlad ang ating HASAB 12 sa tulong po ng ating mga opisyales, sa ating konsehal, Paulo, sa ating Congressman Kuya Eric at ang ating Kuya Mayor Edwin Olivares, kasama po ang ating Barangay Council. Ang wish ko po para po sa ating HASAB 12 ay patuloy po ninyong pagsilbihan po ng maayos, ng mabuti at masino po yung ating mga kababayan dito po. At kayo po ay nagsisilbing inspirasyon at role model ng ating komunidad. Dahil kayo po ang nagsisilbing mga leaders ng ating tahanan at tayo po ay magtutulong-tulong para po sa ikabubuti po ng ating community. Kaya muli po, congratulations at nandito lang po si Konsehala Shanine para po tumulong po sa inyo at sa lahat po ng kailangan ninyo sa ngalan po ng ating City Government of Parañaque. Muli po, maraming salamat and congratulations po. Thank you, Kaya. Thank you, Ma'am Connie. And syempre, last but not the least, Councilor Paulo Olivares. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po'y natutuwa at masaya na makasama at makapili ninyo ngayong hapon ito. Pero una sa lahat, gusto ko muna ho magbigay pugay, magbigay pagkilala sa rason kung bakit tayo narito, sa rason kung bakit matagumpay at maayos ang Bali 12. Lahat po ng ito galing sa ating Panginoon. Palakpakan naman natin ating Panginoon. Sa ating mahusay, magaling at may puso ng mga public servants, sa aking ama, Mayor Kuya Edwin De Leon Olivares, Congressman Eric De Leon Olivares, at aking kasamahan sa council, ang ating masibag na barangay captain, Kapitan Noel Haplos, at Councilor Shanine, at lahat ng bago nating new set of officers sa pamumuno ng ating Presidente, Kuya Serge, sa po ng kanilang mga officers, at lahat ng mga presidente na narito, nagbibigay suporta at sa lahat ng ating mga residente. Palakpakan naman po natin ang bawat isa. Una po sa lahat, alam ko hindi po tayo madalas magkita-kita at magkasama-sama. Kaya gusto ko po kunin ang pagkakataon ito na magpasalamat sa inyo sa Barangay San Isidro, sa Bali 12, na tuwing po akong lalapit sa inyo, sa tuwing po akong hihingi ng suporta, tulong at pagtitiwala, lagi niyo pong binibigay sa akin. Maraming salamat. Asahan po ninyo na patuloy po akong magtatrabaho para sa inyo lahat. Maraming salamat po. Magbigay lang po ako ng kaunting update. Bago po yun, gusto ko po siguro hindi po nakakaalam ng lahat, malapit sa aking puso ang mga homeowners association. Bakit po? Aking unang naging trabaho bilang isang civil engineer ay namulat po ako bilang isang real estate developer. Kami po ng aking ama, ng aming pamilya, kami po yung nagde-develop ng mga maliliit na subdivision. Kaya po, nagbubuo kami ng mga kalsada, ng bahay, hanggang mag-turn over, magkaroon ng komunidad. Doon ko nakikita na may mga bahay na pupuno na, natitirahan ng mga iba't ibang pamilya, at eventually, bumubuo ng mga iba't ibang HOA o Homeowners Association na bilang isang developer, isa po namin tungkulin na maayos at maipasa namin ng mabuti sa bawat HOA. So nakita ko, lumaki po ako doon, marami po ako nakilala mga HOA din sa amin at dito, at asahan po ninyo yung aking kinalakihan, naiintindihan ko po kung ano po ang inyong responsibilidad at asahan niyo po ang aking full support sa lahat ng mga HOA associations sa buong Luzon ng Parañaque. At may sila pong update, ang binigay niyo mong tungkulin mo sa akin ay bilang isang mababatas o isang konsehal. Aking tungkulin ay gumawa ng mga batas na magpapagaan sa Luzon ng Parañaque. Unang-una ho, gusto ko po kayong i-update sa ating isinulat na batas, yung health card. Sino po dito yung nakakalam ng health card? Yung mga iba nakataas, sino nakaregister na sa health card? Ito siya nakaregister na. Ito po yung isang direksyon ng ating Luzon, ng ating Mayor Edwin Olivares, na magkaroon ako ng card ang bawat Parañaque citizen, na dito po natin balak ilagay lahat ng mga programa at benepisyo para strategically makapagawa tayo ng iba't ibang programa at maproteksyonan yung bawat Parañaqueño na lahat ng mga benefits dapat makinabang taga Parañaque ho. So yung ating health card po, it stands for health,
education, elderly, emergency relief, employment, lifestyle, livelihood, legal assistance for every Parañaqueño. So sana po sa mga hindi pa po nakakapag-register, pwede po magpa-register sa barangay at sa iba't ibang mga mall. Hanapin nyo lang po, i-search, may website po yun, yung health card. Dito na po ipapasok ng lungsod ng Parañaque yung mga allowances sa mga bata, benefits sa mga senior, yung mga legal assistance, yung iba't ibang mga programa po, mga medical assistant mo. Sana po mag-register po tayo at yun na lang po ipapakita sa bawat public establishment sa ating ospital at sa iba't iba pa po. So sana po, asahan po namin after po natin magkita-kita dito, pag umuwi na po kayo, pakisearch lamang po online yung health card at magpa-register po tayo. Pwede po ba yun? Salamat po. Pangalawang update lamang po, naipasa na po sa council noong nakaraang session. Alam ko po, ito po ay very important sa mga HOA dahil alam po minsan may pag-aagam-agam regarding sa pag-apply ng business tax. Minsan po i-charge po yung mga HOA dues. Nagpasa po ang ating Consel Frias ng 2nd District at ating po sinuportahan na kung saan po ini-exempt po lahat ng HOA sa lahat ng business taxes through HOA dues. So palakpakan naman po natin yun. Walang buwis sa lahat ng HOA dues. So pwede i-check po yan, Sir Serge. Malaking tulong rin po sa ating pong association po yun na ini-exempt po sa mga buwis na city taxes. Pangatlo po, alam ko po, marami po dito may mga anak na nag-aaral sa kolehiyo. Sumulat po ako ng isang batas na kung saan po inuobliga natin lahat ng mga business establishments, yung malalaki, na hindi po sila pwede magnegosyo sa lungsod ng Parañaque nang hindi po kumukuha ng mga intern na mga estudyante na galing sa Parañaque. Dahil sa rami po ng mga business establishments natin, ang dapat po yung oportunidad makuha ng mga taga-Parañaque. So sana po malaman po ng ating mga kamag-anak, mga anak, pamangkin na nagkokolehiyo na meron pong ditong batas sa lungsod ng Parañaque. At huli na lamang po, nabanggit na po ni Kap Noel, dito po sa lungsod ng Parañaque, mag-aral lang yung mga bata sa pampublikong paaral, may allowance pa po. By next year po, sa pamagitan ng isang batas at direksyon ng ating mayor, pinondohan na ho, starting this school year, aside sa allowance, magbibigay na rin po ang lungsod ng Parañaque ng libreng sapatos at uniform sa bawat estudyante sa elementarya. So, asahan niyo po, yun lamang po ang konting update. Asahan niyo po sa aming opisina, sa abot ng aming kakayahan, narito po kami lagi sa research kung ano po may tutulong namin. At kanina po, nabanggit po ni Colonel, yung court, gusto ko po ipaalam po sa inyo na yung pagpapaayos po ng mga pasilidad na ito, kami po nagpapasalamat na na-acknowledge nyo kami. Pero ito po yung lahat galing sa inyo. Pera po ng bawat isang taxpayer ng lungsod ng Parañaque, binigyan nyo lang po kami ng pagkakataon na gamitin sa tama ang pera ninyo. So muli ho, maraming salamat at full support po kami sa Balikan. Salamat po.